Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mashallah, alhamdulillah, at isang pagkakataon na naman na tayo muling nagkasama-sama, no? So marami pa rin akong nakikita na yung mga dati simula umpisa pa na nagjo-join sa ating mga ganitong lecture, sa online lecture dito sa Zoom, ay patuloy pa rin nandyan, no? Mashallah, tabarak rahman, pagpalain tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa palagi ay magkaroon tayo ng kapakinabangan sa lahat ng mga mapupulot natin ng mga aral na mapapakinggan natin mula sa ating mga lecturer, no? So, mashallah, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Alhamdulillah. Ako po ay personally na excited din sa ating lecture ngayon kasi ang ating paksa na tatalakayin ay patungkol sa tungkulin natin dito sa Kuwait, no, lalong-lalo na nandito sa Kuwait. So mashallah tabaraka rahman. At bago magumpisa ang ating programa, tulad ng ating nakakagawian at pinakamainam sa lahat ay ang pagbabasa ng Quran mula sa ating mga kapatid na mga balik Islam. Kaya ngayon ay pakinggan natin ang ating kapatid na si Brother Abdullah Tabing para sa kanyang pagbasa ng banal na Quran. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mashallah, jazakallahu khairan na Brother Abdullah Tabing. Mashallah sa iyong napakagandang pagbasa. Si Brother Abdullah Tabing, no, ano lang, konting background lang. Si Brother ay matagal na nagdadawa, kasama natin nagdadawa, mashallah tabarak haman. At hanggang ngayon, na kahit nawala na siya sa IPC, kasama pa rin natin siya, mashallah. At napakabait nitong tao na ito. So, okay. So, sa ating pagpapatuloy, inshallah, ay mapapakinggan natin, no, ang presidente ng Markaz Al-Pilipini, ang ating tagapag-lecture ngayong araw na ito. Walang iba kundi ang ating butihing ustads na si Ustads Mujahid Commander. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khair, Brother Faisal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa panahon ng crisis, nakikilala ang totoo at taus-puso mula sa mapagkunwari at nakikilala ang tunay na matatag mula sa pabago-bago ang isip at nabubunyag ang tunay na pagkatao ng mga tao sa kanilang pananampalataya at sa kanilang mga paninindigan. Mga kapatid, bago natin papasukin ang ating paksa sa ngayon,
ay bibigyan ko kayo ng maiksing kasaysayan. Kasaysayan ng isang sahabi na ang sahabi na ito ay isang marangal na sahabi na kabilang sa mga naunang yumakat sa Islam. Walang iba kundi si Khabbab bin al-Art. Si Khabbab ay nakilala siya sa kanyang dakilang pagtitiis sa pagpapahirap sa kanya doon sa Makkah. Si Khabbab ay ang kanyang gawain sa panahon ng Jahiliya at sa panahon ng siya ay yumakap sa Islam ay siya ay salihan lisuyufi wad duru. Ibig sabihin ay siya ay tagagawa ng mga espada at mga kalasag. At siya ay bihasa sa paggawa ng mga espada at mga kalasag, sapagkat dinadayo ang Makkah para bumili sa kanya ng espada at kalasag. Dahil dito ay nung siya ay mag-Muslim, dumanas siya ng matinding paghihirap mula sa mga Quraysh. Ano ang ginawa sa kanya ng mga Assalamualaikum warahmatullahi Quraysh? wabarakatuh, brother. Ang mga Quraysh ay naglagay ng mga nagbabagang bakal, napakainit na bakal. Pinainit nila ng sobra-sobra. Dahil sa ang gawain ni Khabbab ay gumagawa ng espada at kalasag, nagpainit ang mga Quraysh ng napakainit na bakal at inilalagay nila ito sa kanyang ulo, sa kanyang likod. Sa ibang salaysay ng kanyang kasaysayan ay kinuha siya ng mga Quraysh at inilagay nila sa nagliliyab na napakainit na apoy sa bakal na pinainit. Wala na siyang paraan para mapatay niya ang mainit na ito. Maliban na lamang sa kanyang likod, talagang hinahagis niya ang kanyang likod para lang mapatay itong napakainit. Natutunaw ang kanyang laman at ang mga epekto ng paghihirap niya ng sobra-sobra, ang mainit na kanyang dinanas ay makikita sa kanyang katawan. Subalit hindi pa rin siya nagpatinag at kailanman ay hindi niya iniwan ang Islam. Bagkus naging matatag siya sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ang paksa natin sa ngayon ay wajibuna nahwal Kuwait. Ang ating tungkulin sa Kuwait. Sa pamagitan ng paksa nating ito na ibinigay sa atin ng IPC na aprobado sa ministry sa Suon, na bibigyan natin ito ng 3 mihwar. Ibig sabihin ito ay ang ating tungkulin sa Kuwait ay bibigyan natin, madidiscuss natin dito ang 3 tema. Unang tema, al-mihwar al-awwal, al-iman was-sakinatu fi muwajahati al-azamat. Ang pananampalataya at katahimikan sa harap ng crisis. Al-mihwar al-thani, ang pangalawang tema ay mas'uliyatul fard khilal al-azamat. Individual na responsibilidad ng bawat isa sa panahon ng crisis. Al-mihwar al-thalith, ang pangatlong tema, khutuwatun amaliyatun linnajati min al-mihan. Mga praktikal na hakbang upang malampasan ang kahirapan o kaya ay ang talagang mahirap na sitwasyon. Isa-isahin natin ito mga kapatid para magkaroon tayo ng idea. Ang unang tema na tatalakayin natin ay al-iman was-sakina fi muwajahatil azamat. Pananampalataya at katahimikan sa harap ng mga crisis. Mga pagsubok na nangyayari tulad ng mga
nakikita natin o nararamdaman natin sa ngayon. Lalong-lalo na dito sa Kuwait o kaya ay sa bansa ng Middle East. Ang buhay ng tao ay hindi talaga maaalis sa mga pagsubok. Dahil ito ay likas sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama na ang pagsubok. Susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin, subalit ang isang taong mananampalataya. Kaya kinakailangan natin tatagan ang ating pananampalataya ay kakaiba at naiiba sa kanyang pagharap sa mga crisis na ito sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, sa pamagitan ng kanyang katahimikan. Una, al-ilmu bi anna al-ibtilaa wal musibah sunnatun kauniyatun la tastathni ahada. Kaalaman na ang mga pagsubok at paghihirap ay isang pangkalahatang batas na walang exemption. Lalaki man o babae, matanda man o bata, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, ay binibigyan ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok na lantaran na nakikita natin at nararamdaman natin na masakit at mahapdi. Subalit ang nakatago nito ay hindi pala natin alam na mga awa o kaya ay mga kaloob, mga biyaya na ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mabubura ang ating mga kasalanan, may tataas ang ating antas, o kaya ay magbabalik tayo doon sa Allah sa pamagitan ng malinis ang ating mga sarili, malinis ang ating puso, at kabilang din dito ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati nga mga sahaba, mga salihun, mga mabubuting tao ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagsubok na ibinigay ng Allah, marami. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, katiyakan na bibigyan namin tayo ng isang pagsubok mula sa pagkatakot o pangangamba, pagkagutom, at kawalan ng mga salapi. Ibig sabihin ay bumaba ang kita o kaya ay mawala ang mga ari-arian. At kawalan ng tinatawag na buhay, mamatay ang mga minamahal mo sa buhay, anak mo, kapatid mo, kapatiran mo sa pananampalataya, masakit sa iyong puso. At ang mga samarat, ibig sabihin ay mga bungang kahoy, hindi natutubo, hindi na maaalaga nito. Subalit ito ay magandang balita sa mga taong matiisin, sa mga taong marunong magtiis. Tinatanggap nila ang mga pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang naidudulot ng talatang ito? Kabilang sa kanyang naidudulot ay walang pagdududa na talagang dumarating sa atin ang pagsubok. Dumarating sa sino mang tao ang pagsubok. Maraming klasing mga pagsubok. Iba't iba nga lang ang level o kaya ay ang laki o ang liit ng mga pagsubok na dumarating sa atin. At kabilang sa naidudulot ng talatang ito ay tinuturuan ang isang taong Muslim, isang taong mananampalataya ng pagtitiis. Maging matatag, ibig sabihin, sa mga pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-yaqinu bi anna al-umura kullaha biyadillah. Katiyakan na ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi anuman ang dumarating sa iyo na mga pagsubok, mga pangyayari, mga crisis, ay
Hinding-hindi mangyayari ito na hindi dumating sa iyo. At anumang hindi darating sa iyo na mga pagsubok, mga pangyayari, mga crisis, ay hindi mangyayari ito na dumating sa iyo. Pag dumating sa iyo, darating sa iyo talaga. Kapag hindi dumating sa iyo, ay hindi darating sa iyo. Na. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na marunong at higit na maawain. Hindi nagbibigay o hindi naglalagay ng isang bagay na walang kabuluhan. Lahat ng mga bagay ay may kabuluhan. Tayo ay maniwala na mayroong tinatawag na kadar o kaya ay kapalaran o kaya ay tadhana. Kahit na hindi man natin ito naiintindihan o nauunawaan, ay pinaniniwalaan natin na mayroong kadar, mayroong kapalaran o kaya ay mayroong ibig sabihin ay tadhana. Sa puntong ito ay makikita naman natin sa isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sabihin mo, kailanman ay hindi darating sa atin ang mga pagsubok o mga kahirapan maliban na lamang sa kung ano ang itinala ng Allah para sa atin. Dahil dito ay kapag binigyan natin ng pagmumuni-muni ang talatang ito, ay magiging mapanatag ang ating mga puso at magiging malakas ang ating pagtitiwala sa Allah kasi lahat ng mga dumarating sa atin, yun na yung nakatala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaroon tayo ng pagtitiis sa anumang dumarating sa atin at mapapanatili natin ang tinatawag na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bagay. Pangatlo, al-imanu bi anna ma'al usri yusra. Paniniwala o pananampalataya na ang kahirapan ay may kaakibat. Ano mang kahirapan? Ay may kaakibat na kaginhawaan. Ibig sabihin nito ay walang mahirap na mananatili. Walang mahirap na permanent dahil lahat ng mahirap ay mayroong lunas. Lahat ng mahirap ay mayroong lunas. Lahat ng kahirapan ay may kaakibat, may kasama, may kasunod na kaginhawaan. Pero hindi nga lang natin nakikita. Kaya itong mga nakikita natin, napapansin natin na mga crisis o kaya yung mga pangyayari sa panahon ngayon ay hindi natin alam na napakaraming mga aral, mga katuruan, mga wisdom, mga kabutihan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking katibayan ang talata sa banal na Quran na bagamat lahat tayo ay sa ulo natin. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Tunay na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kahirapan ay may kasamang kaginhawaan. Tunay na ang kahirapan ay may kasamang kaginhawaan. Pansinin natin kasi inulit dito sa talatang ito o sa mga talatang ito. Ibig sabihin ay sinisigurado sa atin na lahat ng mga pangyayari o mga kahirapan o mga crisis ay ang lunas ay napakalapit. Nandyan lang, sumusunod. Ha? Hindi nga lang natin nakikita. At ang lahat ng mga pangyayari, mahirap, mahapdi, o anumang mga pagsubok ay hindi siya mananatili, mawawala din. Kaya ano ang dapat nating gawin? Wajibo na. Anong dapat nating gawin? Fil azamat, sa panahon ng crisis. Unang-una ay tanggapin natin ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag natin itong tanggihan. Gawin nating matatag ang ating mga sarili at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit gaano pa kalaki ang mga pagsubok o mga kahirapan na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama dito ay maging mabuti, husnuzan, ibig sabihin maging mabuti ang hinala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala palagi. Lagi nating isipin na mabuti ang hinala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala
kasi doon din nakasalalay ang ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lakasan natin ang ating, ibig sabihin ay pagtitiis. Ha? Hindi lamang sa mga pagsubok din sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kasama, lakasan mo ang iyong ibig sabihin pagtitiis. Ano ang kanyang bunga? Ang bunga nito ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong sarili at magkakaroon ka ng katahimikan sa iyong puso. Yan ang tema, unang tema na ibig sabihin natatalakay natin sa ngayon. Pangalawang tema ay al-mihwar tsani, mas'uliyatu al-fard hilal al-azamat. Ibig sabihin nito ay individual na responsibilidad. Individual na responsibilidad sa panahon ng crisis. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang responsibilidad. Ang isang taong Muslim, al-Muslimu laysa unsura fawda, bal unsuru islah. Ang isang Muslim ay hindi elemento ng kaguluhan. Tandaan mo, kapag ikaw ay nanggulo, ikaw ang naging dahilan ng kaguluhan, ikaw ay naging dahilan ng problema, hindi yun ang prinsipyo ng Muslim. Naging elemento ka ng kaguluhan, naging elemento ka ng problema, naging elemento ka ng pag-aaway. Ang Muslim ay hindi elemento ng kaguluhan, kundi isang elemento ng reforma. Ano itong reforma? Ibig sabihin, aayusin mo yung mga bagay. Isa sa ayos mo, isa sa katuparan mo ng maayos ang mga bagay. Lalo na kung mayroong problema, lalo na kung mayroong mga hindi mapagkakaunawaan, ay ibig sabihin, gagawaan mo ng paraan na maresolba at hindi ikaw ang magiging dahilan na para lumaki pa yung problema. Kasi pag ikaw ang naging dahilan para lumaki pa ang problema, ay wala kayong pagkakaiba. Wala kayong pagkakaiba sa taong naging dahilan ng ibig sabihin ay kaguluhan. Itong tema na ito ay unang-una makikita naman natin dito ang tinatawag na ta'atu wulatil umur wal iltizam bin nizam. Ibig sabihin ay pagsunod sa mga autoridad, sa mga pinuno, sa mga leader, pananatili sa sistema. Ta'atu wulatil umuri fima la yukhalifu syarr. Ang pagsunod sa mga autoridad o sa mga leader sa pamagitan ng hindi sumalungat sa batas ng Islam. Bakit? Kasi upang mapanatili, ang pagsunod ay upang mapanatili ang seguridad at mapanatili ang tinatawag na katatagan. At ang pagsalungat sa mga sistema na itinalaga ng gobyerno ay ito ay nakakasira sa lipunan, nakakasira sa komunidad. Kaya maliwanag yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, o kayong mga nanampalataya, sundin ninyo ang Allah, sundin ninyo ang kanyang sugo, ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuruan sa banal na Quran, katuruan sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, at ang mga ibig sabihin na mamahala sa inyo, mga leader o kaya ay ang mga autoridad. Dahil dito, ang naidudulot ng talata na ito ay obligado ang pagsunod sa Allah at pagsunod sa kanyang sugo. At ito ang pundasyon ng lahat ng mga pagsunod. Pagkatapos nito ay ang pagsunod sa tinatawag na mga leader o kaya ay mga pinuno. At kasama na dito ang pagsunod sa mga ulama o ang mga guro natin sa ating pananampalatayang Islam. At kabilang din dito ay siguraduhin natin na susundin natin ang sistema. Pag sinabi na bawal, bawal. Huwag na nating gawin. Huwag na nating hanapan ng paraan upang tayo ay ibig sabihin mabuti yung ating ibig sabihin pagiging pagsunod sa Allah, pagsunod sa kanyang sugo at pagsunod sa mga pinuno o kaya ay mga leader. Pangalawa ay hifzu al-lisan wa dabtu al-kalima. Ibig sabihin ay ang pangangalaga sa dila at pagkontrol sa pananalita. Anong ibig sabihin nito? Alagaan natin ang ating dila.
Kasi ang mga resulta ng mga nasasambit ng dila ng tao ay maaaring humantong ito sa kapahamakan. Pag hindi mo alagaan ito, maaaring humantong sa kapahamakan. May kasabihan na laysa kullu ma yusma'u yuqal wa laysa kullu ma yuqalu yunqal. Hindi lahat ng mga naririnig ay sasabihin at hindi lahat ng sinasabi ay ililipat doon sa iba. Tingnan niyo, hindi lahat ng marinig mo sasabihin mo at hindi lahat ng sinabi mo ililipat naman ng iba doon sa iba. Pangangalaga sa dila at pagkontrol sa ibig sabihin ay pananalita. Kasi kung bakit? Kasi yung i-transfer mo, i-chismis mo, yung isang balita na wala kang kasiguraduhan. Itong mga pangyayari, itong mga sistema natin, itong mga nangyayari dito sa Kuwait o nangyayari sa Middle East, na sinabi na bawal na i-video, bawal na ilarawan, i-picture, bawal na i-post sa anumang social media, ay gumagawa ka pa rin ng paraan. No? Hindi mo nga pinupost. Pero ang dami-dami mong mga balita sa ibang tao na wala kang kasiguraduhan kung saan-saan mo lang nakuha ng mga balita. Hindi lamang dito sa panahon ng crisis o panahon ng ibig sabihin mga pagsubok o panahon ng giyera, kundi sa pagitan ninyong mga magkakapatiran sa ibig sabihin ay pananampalataya. Ibabalita mo ng isang bagay na wala kang kasiguraduhan. Yan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Sapat na sa isang tao na sinungaling. Anda ng kanyang kasinungalingan ay babanggitin niya, isasalaysay niya ang lahat ng kanyang ibig sabihin ay narinig. Lahat ng kanyang narinig ay sasabihin niya talaga. Wala talagang kontrol ang kanyang dila. Kaya ano ang adab? Ibig sabihin ay magandang asal sa isang taong Muslim, magsalita siya ng mabuti o kaya ay tumahimik. At umiwas siya sa anumang mga pagpapalaganap na maging dahilan ng fitna, hindi pagkakasundo o pag-aaway o anumang mga ibig sabihin klase ng mga fitna. Yun ang isang taong Muslim, ang kanyang dapat na gawin. Pangatlo, tamassuku bil wihdati wal ibtiad anil furqa. Ibig sabihin ay panghawakan ang pagkakaisa. Jama'a, pagkakaisa. Pagkakaisa, grupo, at iwasan ang pagsiparit. Yung gusto mo mag-isa ka lang, gusto mo wala ka ng kasama, gusto mo kahit na sa pananampalataya kasi doon ka masaya, gusto mo mag-isa ka lang. Hindi yun tama. Hindi yun tama. Kasi yung pagkakaisa, mayroon kang grupo sa pananampalataya, mayroon kang mga kasamahan, ay tanda ng malakas na komunidad, malakas na kapatiran na ang pagtitiwalag naman ay ito ang dahilan ng kahinaan. Subukan mo, tumiwalag ka, mararamdaman mo ang kahinaan. Kahit na hindi ka magpaparamdam sa iba, pero ramdam na ramdam mo sa iyong sarili. Kasi umiiral ang pride. Kung hindi ka masunod, magagalit ka. Kung hindi ka masunod, aalis ka. Kung hindi ka masunod, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo. Ito, kailangan natin ito bigyan ng pansin na lagi tayong nasa samahan, nasa grupo ng, ibig sabihin katulad nito, grupo ng pakikinig ng mga leksyon, grupo ng ibig sabihin pag-aaral, grupo ng walang pinag-usapan kundi patungkol sa pananampalatayang Islam. Yung furqa naman, yung pagtitiwalag o kaya ay pagkakasalungatan ng bawat isa, ay ito ay nagiging dahilan nito na nadadagdagan kaya ay lumalala yung mga crisis, na lumalala yung mga pagsubok na dumarating sa tao. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, panghawakan ninyo o kaya ay maghawak kayo sa lubid ng Allah, ang banal na Quran, jami'an, lahat kayo. Wala tafarraqu, at huwag kayong magkabukod-bukod, huwag kayong magtiwalag sa isa't isa. So ano naman ang naidudulot na aral
ng talatang ito. Ibig sabihin ay obligado yung panghawakan ang relihiyon ng Allah, ang hawakan ang banal na Quran, ang hadith ni Propeta Muhammad, ang pananampalatayang Islam. At ibig sabihin, ipalaganap sa mga tao ang pagkakaroon ng wihda, pagkakaisa. Pagkakaisa. Isa lang ang plano, isa lang ang intention, isa lang ang hangarin, kundi para sa kabutihan. At lumalabas din na ang talatang ito ay ipinagbawal niya yung pagtitiwalag, yung pagsasalungatan o kaya yung pag-aaway na hindi makatuwiran. Kaya ano yung wajib muna? Ano yung ating tungkulin dito? Manatili tayo sa pagsunod at manatili tayo sa sistema. Sistema, kasi yung banal na Quran may sistema. Yung hadith ng propeta, maraming mga sistema. Yung pananampalatayang may sistema at itong gobyerno ay may sistema, manatili tayo na sundin natin ang sistema na ibinigay sa atin. At huwag tayong magsalita. Maliban na lamang siyang sasabihin natin ay mabuti at iwasan natin ang mga chismis at ang mga pananalita na nagiging dahilan ng tinatawag na fitna o di kaya ay hindi pagkakasundo. Magkakaisa tayo sa kabutihan at igalang natin. Igalang natin ang ating kapwa, ang iba. Igalang natin ang opinion, ang idea, ang ating kapatiran sa pananampalataya. Huwag tayong gumawa ng paraan na para lumabas na tayo yung napakagaling, lumabas na naiinggit naman tayo sa ating kapwa. Igalang natin ang ating kapwa. Ang resulta nito ay al-amn wal istiqrar. Ibig sabihin ay ang seguridad at ang katatagan. Tingnan ninyo ang seguridad at ang katatagan. Pangatlong mikwar, ibig sabihin ay pangatlong tema na natatalakay natin sa ngayon ay khutuwatun amaliya linnajati minal mihan. Mga praktikal na hakbang upang malampasan ang kahirapan. Ang mga kahirapan, ang mga maraming mga pagsubok. Kasi ang crisis, ang mga pagsubok, ang mga kahirapan ay hindi laysat nihaya. Hindi ito nagtatapos. Hindi ito ending o kaya hindi ito ang katapusan. Bal fursatun lirruju'i ila Allah. Ito ay pagkakataon para tayo ay manumbalik doon sa Allah subhanahu wa ta'ala at maituwid natin ang ating ibig sabihin daanan patungo sa ibig sabihin matuwid na landas. Napapaloob dito ang tinatawag unang-una at tawbatu wal istighfar. Pagbabalik loob at paghingi ng kapatawaran. Lagi natin ito gagawin. Kasi ang pagbabalik loob at ang paghihingi ng kapatawaran ay higit na malaking dahilan ng lunas at mababago nito ang mga sitwasyon. Ang pagbabalik loob ay napapabuti niya ang sitwasyon sa higit na mabuti. Ang pagbabalik loob o ang paghihingi ng kapatawaran ay napapawi niya ang mga pagsubok at binubuksan nito ang mga pintuan ng awa, pintuan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum. Ibig sabihin nito ay, ayon sa kahulugan niya ay maghingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Ang naidudulot ng talatang ito ay ang pagbabalik loob at ang pagbabalik doon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang dahilan upang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan. At ito ay isang susi para sa lunas at mawala ang mga kalungkutan, mawala ang mga problema. Pangalawa, al-ibadatu wa dhikr, pagsamba at pag-alaala. Kasi ang tulong ng Allah sa kanyang alipin ay nakasalalay sa tulong ng alipin sa relihiyon ng Allah. Tulungan mo ang Allah sa pamagitan ng, ibig sabihin, isakatuparan mo, isagawa mo ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paggunita sa Allah ay nakaka-relax sa sarili ng tao at nagbibigay ng kapanatagan.
ang paglapit doon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang dahilan upang ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay at pagiging matatag sa paninindigan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba, ayon sa kahulugan ng talatang ito, hindi ba ang paggunita sa Allah ay nakakapanatag ng mga puso? Ang naidudulot naman ito ay at-tumanina al-haqiqiyya fi dhikrillah, ang tunay na kapanatagan sa puso sa pamagitan ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang gamot sa kabalisa at karamdaman, anumang klaseng karamdaman. At ito ay isang matibay na koneksyon doon sa Allah subhanahu wa ta'ala para ipagkaloob ng Allah ang tinatawag na kapanatagan o kaya ay relax ng sarili ng tao. Isang pinagmumulan ng tinatawag na psychological na kaginhawaan ng sinumang tao. Pangatlo ay fi'lu al-khairi was sadaqat. Ibig sabihin ay ang paggawa ng kabutihan at mga pamimigay ng kawanggawa. Kasi yung paggawa ng kabutihan at ang pagbigay ng sadaka ay kabilang dito sa higit na malaking dahilan para mapawi ang mga pagsubok at mapangalagaan ang mga komunidad o kaya ay ang mga tao. Ang pagiging mabuti sa mga tao ay isa rin sa dahilan na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ibig sabihin ay awa o kaya ay habag. Ang pagbibigay ng sadaka ay isa rin ito sa dahilan para mawala ang pagsubok before pa dumating ito o kaya ay after na dumating na ang pagsubok. Kaya naman sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su was sadaqatu khafiyan tutfi'u ghadab ar-rabb. Ibig sabihin ay ang mabubuting gawa ay nagpoprotekta laban sa kasawian. At ang lihim na sadaka, yung nagbigay ka ng sadaka na hindi mo pinapakita, nililihim, tinatago mo, ay pumapawi ng puot ng Panginoon. Pumapawi ng puot o kaya ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang message dito ay hindi kondisyon sa kabutihan ay malaki. Hindi kondisyon yan. Kahit na maliit na paggawa ng kabutihan, gawin mo. Kasi ang maliit na bagay na mayroong ikhlas ay higit na malaki doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano naman ang wajib? Wajib muna. Ano naman ang ating tungkulin na nararapat ng gawin? Ibig sabihin ay bumalik tayo doon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pamimigay natin ng kawanggawa. Damihan natin ang ating pagbabalik loob, damihan natin ang paghihingi ng kapatawaran, damihan natin ang ating paggunita sa anumang ibig sabihin ay mga panahon. At gawin natin, sikapin natin ang ating mga gawain ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating haluan ng tinatawag na pakitang tao o kaya ay para masabi lang ng tao na magaling ka o kaya ay paghahambog sa mga tao. Kahit na maliit na bagay, gawin natin ito na ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtiwala tayo sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy natin na isagawa ang pagsunod sa anumang mga panahon kahit na malala ang ibig sabihin mga hirapan o mga paghihirap o kaya mga pagsubok, ay patuloy tayo sa pagsunod sa Allah, pagsunod sa kanyang sugo, pagsunod sa mga ibig sabihin mga batas o kaya ay mga patakaran. So anong resulta nito? Sibatu at tumaknina. Ibig sabihin ay ang pagiging matatag at pagiging magkakaroon ng kapanatagan. Dahil dito mga kapatid, ay bibigyan ko kayo ng napapanahon na kasaysayan sa ngayon. Ito ay kasaysayan ng isang sahabi. Dito natin tatapusin ang ating lecture sa ngayon. Kasaysayan ng isang sahabi na ang kanyang pangalan ay si Mus'ab. Mus'ab bin Umair. Si Mus'ab bin Umair ay siya yung nagdadala ng flag o kaya ay bandila ng Islam. Si Mus'ab bin Umair.
Si Mus'ab bin Umair ay ito ay sa panahon ng Ghazwat Uhud, sa panahon ng digmaan sa Uhud. كان المسلمون في بداية القتال يحملون رايتهم بيد الصحابي الجليل مصعب bin Umair radhiyallahu anhu. Kasi ang mga Muslim nung unang panahon sa kanilang pakikipagdigmaan ay nagdadala sila ng flag o kaya ay bandila, na ang nagdadala ng flag o bandila ay isang sahabi, marangal na sahabi na si Mus'ab, tulad ng nabanggit natin, si Mus'ab bin Umair, na anak ni Umair. Indama istadda al-qital, nang dumating na sa punto na matindi na yung gera, yung digmaan, ay istahdafa al-musyrikuna hamil ar-raya. Ang tinarget ng mga musyrik, yung mga kalaban, ay yung sino yung nagdadala ng flag o kaya ay bandila. Tinarget ng mga musyrik yun, yung nagdadala ng bandila. Liana sukutaha, yani ittirab al-jaysh. Kasi ang pagbagsak ng nagdadala ng bandila o kay flag ay mangangahulugan ng kaguluhan sa mga sundalo. Ma-demoralize na sila. Mawalan na sila ng ibig sabihin na matatag na paninindigan. Kaya si Mus'ab ay siya yung nagdadala ng flag sa panahon ng gera na yun. At kahit na anong paglusob nila, sa ngayon ay yung gera ay talagang hindi na natin mailalarawan. No? Pero noong unang panahon ay espada talaga, espada. Ay kahit anong paglusob nila sa kanya, ay talagang hindi niya binibitawan yung flag, talagang hinahawakan niya. Matamaan man ang kanyang mga katawan, ay hindi pa rin niya ito binibitawan. Hanggang dumating na sa punto na kutiat yaduhu al-yumna, naputol na yung kanyang kanang kamay. Kasi natamaan na ng espada, naputol na talagang kanyang kamay. Pero hindi pa rin niya, subhanallah, hindi pa rin niya binitawan yung flag dahil sa kanyang matatag na paninindigan. Allahu Akbar. Hanggang sa talagang nilulusob pa rin nila at naputol naman ang kanyang kaliwang kamay. Pero hindi pa rin niya ito binitawan, mga kapatid. Alamin niyo kung anong ginawa niya. Niyakap niya ang flag na yun na wala na siyang makamay. Subhanallah. Sa sobrang tatag ng kanyang pananampalataya, niyakap niya yung flag kasi ayaw niya na matumba yung flag at ma-demoralize yung mga sahaba, ma-demoralize yung mga Muslim na nakikipagdigmaan. Kaya niyakap niya ito na kahit na wala na siyang makamay. At ito, mga kapatid, ay nakita ng ilang mga sahaba, namatay na si Mus'ab. Namatay si Mus'ab bin Umair na wala ng mga kamay. Naputol ng kanyang mga kamay. Pero nananatili pa rin na niyakap niya yung flag hanggang sa napuntahan ng ilan sa mga sahaba at nahawakan nila yung flag. Ganong katindi mga kapatid, yung katatagan ng pananampalataya, yung katatagan ng paninindigan ng mga sahaba, ganong katindi yung katatagan ng paninindigan ng mga salaf, mga naunang mga tao. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, mga kapatid, siya yung nakilala na hindi natumba ang flag kahit gaano kadami ang tumama sa kanyang katawan, kahit naputol pa ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya ito binitawan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na mga Muslim, isipin natin itong mga kapatid natin sa panahon ng crisis ngayon, sa panahon ng gera, sa panahon ng ang dami-daming naririnig natin na mga hindi na natin mabibilang. Isipin natin ang ating mga kapatid na nagbabantay sa mga missiles, sa mga drone. Isipin natin, hindi natin nakikita ang kanilang kalagayan, hindi natin nakikita ng ating mga mata. Pero kung isipin natin ay makikita ng ating mga puso, mga kapatid, makikita ng ating mga puso, naway protektahan sila ng Allah, naway pangalagaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang puso ang sinumang tao na hindi niya maisip ang kanyang mga kapatid na nagbabantay
para protektahan ang mga Muslim, para protektahan ang bansa ng mga Muslim. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sabay-sabay natin silang ipanalangin. Sabay-sabay natin ipanalangin ang ating mga kapatid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhad اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا آمين. إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. O Allah, humihingi kami sa iyo na nagpatotoo na ikaw ang Allah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ikaw, ang bukod tanging sandigan ng lahat, na hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Walang may hahalin tulad sa Kanya, walang may hahalin tulad sa iyo, ni isa man sa iyong mga nilikha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. O Allah, tulungan mo kaming maalaala ka, magpapasalamat sa iyo at sambahin ka sa pinakamahusay na paraan. Allahumma aminna fi awtanina wa adim alayna ni'matal amni wal istiqrar. O Allah, kalooban mo kami ng seguridad sa aming mga bansa at panatilihin mo sa amin ang biyaya ng seguridad at katatagan. Allahumma ihfazil Kuwaita wa ahlaha wal muqimina 'alayha min kulli syarri wa makruh. O Allah, protektahan mo ang Kuwait at ang mga mamamayan nito at ang mga naninirahan dito mula sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. O Allah, gawin mo ang bansang ito na ligtas, panatag, palad at masagana at ang lahat ng lupain ng mga Muslim. اللهم احفظ إخواننا المرابطين وثبت الأرض تحت أقدامهم. O Allah, protektahan mo ang aming mga kapatid na mga nagbabantay. Gawin mong matatag ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Allahumma waffiq amiral bilad وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. O Allah, ipagkaloob mo ang tagumpay sa pinuno ng bansa at sa kanyang prinsipe at sa mga pinuno ng mga Muslim sa anumang iyong minamahal at kinalulugdan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allah, aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kabutihan sa mundong ito at kabutihan sa kabilang buhay. Iligtas mo kami mula sa parusa sa impyernong apoy. وآخر اللهم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, napakarami natin napulot, no? Napakalawak ng naibahagi sa atin ng ating butihing ustads. Napakaraming nawa ay pumasok, no? Hindi man lahat nawa ay marami pumasok sa puso at isipan natin sa mga narinig nating mga aral. Subhanallah. Ito ay, wallahi, ito ay
ang kapakinabangan nito ay para sa ating sarili, sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Muslim. Ay, okay. Nadala ko. Okay. Alhamdulillah, tulad ng sinabi ng ating sheikh, ng ating ustads na hanggang eksaktong 6 o'clock lang, eksaktong 1 oras lang yung ating lecture ngayon kasi mayroon pang susunod na mga na mag-lecture. So mga ibang lahi naman yun. Gagamitin yata itong yung account dito sa Zoom. Alhamdulillah. No, so wala na rin tayong oras sana sa open forum. At ilang minuto na lang, mga 4 minutes na lamang, no? So, ibibigay na lamang natin ang closing remarks sa ating Vice President o sa Vice President ng Markaz Pilipini na walang iba kundi ang butihing ustads natin na si Ustads Faisal Abdul Jalil. Falyatafaddal maskuran ustads. Okay. Kaya na شكرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. Kaya. الله يحفظكم جميعا. الله يحفظنا ويحفظ الكويت جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا مغفورا يا رب العالمين. Ya Allah, gawin mo ang aming pagtitipon-tipon na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at aming paghiwalay ay paghiwalay ng pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihfaz hada al-balad bilad al-Kuwait ya rabbal alamin, amiraha wa wali ahdiha wa sha'biha wal wafidin ala ardiha ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz al-Kuwait amiraha wa wali ahdiha wa sha'baha wal muqimin ala ardiha ya rabbal alamin. Ya Allah, pangalagaan mo ang bansang Kuwait at ang mga pinuno nito at ang mga kanilang mga tao at mga taong naninirahan dito ya rabbal alamin. Allahumma aid alayna al-amn wal aman ya rabbal alamin. Ya Allah, ibalik mo sa amin ang kaligtasan, ang katahimikan ya rabbal alamin. Allahumma jal qulubana radiyatan bima fi awamirillahi subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Ya Allah, buksan mo ang aming mga puso sa lahat ng mga kautusan mo ay aming masusunod ya rabbal alamin. Allahumma ihfazil Kuwait amiraha wa wali ahdiha wa sha'biha ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz جمعيتنا جمعية النجاة الخيرية مديرها والذين كان معهم في الإدارة يا رب العالمين. اللهم احفظ المدراء الفروع يا رب العالمين والقائمين عليها يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف الدعاة يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف الدعاة يا رب العالمين. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo na magkaisa ang lahat ng mga duat, ang mga naghikayat sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ibigay sa kanila ang tawfiq mula sa iyo ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, dyan na po nagtatapos ang ating programa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.